Sa darating na halalan sa Mayo 2025, 3 pangalan ang lumulutang bilang mga kandidato sa Kongreso na dapat bantayan, hindi lamang dahil sa kanilang mga plataporma, kundi dahil sa mga isyong kinakaharap nila ngayon. Unahin natin si Ian Sia, tumatakbo bilang kinatawan ng Pasig. Si Sia ay nasangkot sa kontrobersya matapos ipatawag ng Commission on Elections o COMELEC dahil sa umano'y hindi angkop na mga pahayag sa panahon ng kampanya. Bagamat hindi pa napatutunayang may sala, ang ganitong hakbang mula sa COMELEC ay indikasyon na may kailangang linawin. Sunod naman si dating Gobernador Esmael Toto Mangudadato, kandidato sa Maguindanao del Sur. Isa siya sa 58 kataong ipinatawag ng COMELEC kaugnay ng alegasyon ng vote buying, isang suliraning matagal nang sumisira sa integridad ng ating halalan. Habang inaayos ang usapin, tanong ngayon ng marami, gaano ba katibay ang pundasyon ng kanyang kandidatura? At panghuli, si Erwin Tieng, ang kasalukuyang kinatawan ng ika-5 distrito ng Maynila. Tumindig siya muli para sa reeleksyon, ngunit may hamon. Ang kanyang panalo noong nakaraan ay lamang ng halos 2% lamang. Sa isang distrito na kilalang mainit at kompetitibo ang labanan, nasa sentro ngayon si Tieng ng isang laban na maaaring magbago ng ihip ng politika sa Maynila. Mahalagang tandaan, ang pagkakasangkot nila sa mga isyong ito ay hindi pa nangangahulugang sila'y may sala. Ngunit bilang mga botante, responsibilidad natin na maging mapanuri at hindi lang basta pumikit sa gitna ng maingay na kampanya. Sa darating na halalan, huwag lamang bumoto, makialam, makinig, at magtanong. Dahil ang kabuuan ng Kongreso ay hindi lang balita, ito ay buhay natin. Para sa mas marami pang ganitong ulat, sundan lang kami. Ang tunay na pagbabago, nagsisimula sa impormasyon.